Sa batas naman po, sinasabi na kapag po kayo ay tumayong senator judges, dapat meron kayong neutrality. Dapat hindi bias. Sa ngayon po, harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po igalang nila ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yusek, good morning. The Philippine Constitution Association or PhilConsa led by retired Chief Justice Renato Puno said na yung order po daw ng Senate na ibalik sa House of Representatives ang Articles of Impeachment para litisin si VP Sara raises grave constitutional questions and challenges the integrity of the impeachment process. Kaya nanawagan ang PhilConsa sa Senate na i-uphold ang constitutional duty and proceed with the impeachment trial in accordance with the Constitution and the rule of law. Ano po ang reaksyon dito ng Palasyo? Ang bawat opinyon ng isang tao, grupo, ay iginagalang po ng Pangulo. Ang sabi nga po ng Pangulo kahapon, ang totoong kalaban po ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Nais pa rin po ng Pangulo na magkaroon ng katatagan ang demokrasya sa bansa. Sa mga nangyayari ngayon, Yusek, sa dalawang kapulungan ng Kongreso, may balak po bang kausapin ni Pangulong Marcos ang dalawang leader ng chamber? Actually, ang dalawa pong leader ng kapulungan, si Senator SP Cheese Escudero at si House Speaker Romualdez ay umattend po ng Gondinure kahapon. At naniniwala naman po at may tiwala ang Pangulo na ang anumang mga di pagkakasundo sa mga issues ay mariresolba ng dalawang kapulungan. Ngunit ang Pangulo po ay open sa anumang dialogo para po maisulong ang kooperasyon at ang katatagan po ng demokrasya sa bansa. Salamat, Yusek. Maraming salamat, Ann Soberano. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga po. Meron lang concerns coming from some members of the House of Representatives, particularly Representative Chua. And although nag-convene na yung impeachment court, merong ilang mga senator judges na lantaran na nagpapakita ng suporta sa defendant na si Vice President Sara Duterte, particularly Senators Amy Marcos and Robin Hood Padilla. What do you think of this? My opinion? Yes, ma'am. Sa batas naman po, sinasabi na kapag po kayo ay tumayong senator judges, dapat meron kayong neutrality. Dapat hindi bias. Sa ngayon po, harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po igalang nila ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan. Dahil ang sinisilbihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. Maraming salamat, Maricel. Follow-up question, Tuesday New, DZWB. Good morning, ma'am. Ma'am, napansin ko lang 2 beses niyong nabanggit na mas mabuti pa ngang magtrabaho na lang kaysa magbakasyon. Who are you referring to, ma'am? Mayroon ka bang pinatutungkulan na tao dito sa nagbabakasyon ngayon? May nagbabakasyon po ba? Hindi ko po alam. Kaya ko tinatanong sa inyo. In general po, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, at aksyon. Hindi bakasyon. Yan po lagi ang ginagawa ng ating Pangulo. So wala kayong particular na Wala po akong particular. Maliban lamang po kung meron po kayong alam na nagbabakasyon ngayon. Okay. Thank you, ma'am. Maraming follow-up question, Ivan Merino.
Nabanggit niyo, Yusek, that the President is open to a dialogue para to trash out the differences in positions sa upper and lower chamber. But is he going to initiate it? Para ho hindi na lumala itong sinasabing possibility of a constitutional crisis. Sa ngayon po, hindi ko po masasabi kung siya po yung mag-i-initiate. Kasi may mga issues po ito, mas malala po ang issue patungkol sa impeachment. Ayaw pong lumugar ng Pangulo na masasabi na siya po ay nakikialam patungkol po dito. So, kung pag-uusapan lang po ay ang kanilang diskurso o hindi pagkakaintindihan tungkol sa impeachment, hindi po makikialam ang Pangulo kung sila man po ay may pagtatalo patungkol dyan. Pero sa mga ibang issues po, malamang pwede. Yes, but at what point or in what issues is the President willing to intervene? Depende po kung gano'n na po ba kalala. Kasi may nakikita po tayo, may pagtatalo po sa wage hike, may pagtatalo rin po patungkol sa Magna Carta sa barangay healthcare. So, tignan po, at i-assess po ito ng Pangulo, but still, the President is open for a dialogue. Salamat. Thank you. Suportado raw ni Robin ang posibilidad ng tambalang Sara at Amy para sa 2028 national elections. Mapapansin natin mga kababayan na kahit itong si Amy at Robin ay ganap ng senator judges sa impeachment trial na magaganap pero kasakasama pa rin nila si Sara na ililitis. Makikita natin dito ang bias ng dalawang senador na ito. Panuorin natin mga kababayan ang balita. Pinalutang ni Senator Robin Hood Padilla ang tambalang Sara Duterte at Amy Marcos para sa 2028 national elections. Si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla sa 2028 campaign manager ako ni Sara Duterte at ni Amy Marcos. At siyempre, ang mga senador nila, Doc Mata, Ginny Bondo, Atty. Hilo. Yan po ay sinabi ni Padilla sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan ng Filipino Community sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon. Pagbibida pa niya, isa umanong pag-asa ang tandem ni Sara at Amy sa susunod na botohan. May patutsada naman dyan si dating spokesperson, Salvador Panelo. Mas maganda siguro, Sara Robin Padilla. Yung Amy, wala eh. Balat kayo, kaya hindi ako nagtitiwala doon. Maraming hindi nagtitiwala doon. Balat kayo kasi masyado yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.